Next step yan ni Torres. Dapat dadalhin niya sa competent National Judicial Authority. Ano ang sinagot dito ng ICC? ng ICC at ng Ambassador ng Pilipinas. ICC na ang sumagot nito. Do not know. Ano mga pulis, mga sundalo? Loyal pa ba kayo sa Constitution? Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang sinuko nyo sa mga banyaga ay Pilipino. Kaya sinuko nyo, ibinigay ninyo sa banyaga. Okay? Kakaiba ito. Ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit ang Wakanda ay nagagalit, dahil ang mga Mindanaoans po, ito po ay matagal po itong naging independent. Hindi ba? Tama ako, Wakanda. Matagal naging independent yung Mindanao. Yung mga taga-Sulu, Maguindanao. Okay? At alam nila kung paano ibigay sa banyaga. Alam yan ng mga taga-Mindanao. Dahil yung mga taga-Mindanao, ibinigay sila sa mga banyaga. Tama? Basahin yung history. Kaya yung taga-Wakanda, alam nyo, hindi nyo yan magugoyo yung mga taga-Mindanao. Hindi ba? Kaya, Wakanda forever. Wakanda forever tayo, lalo na si, Black Panther. Inaapi nila si Black Panther, Wakanda forever. Okay. Ano na tayo? Ang ipipresent ko po sa inyo ngayon ay ang tinatawag na information on the surrender and transfer. Ito yung pinifill upan sa ICC pag may sinurrender na. So, pinifill upan ito ng, sino ba nag-fill up dito? Pinifill upan ito ng, sino ba signatory? Ito ay pinipil upan ng ICC representatives. Tapos, meron pang signature ito ng representative ng Philippines at ang representative ng Philippines nito ay ang ambassador natin. Ang ambassador natin sa Netherlands. Okay, ambassador natin sa Netherlands. Kaya, hindi nyo na kami maluloko. Hindi na kami magpapaloko dahil ano ba? Ilang beses tayo ginudol? Paulit-ulit na lang. Ano ba tayo? Meron ba tayong battered wife syndrome? Okay. I-recap lang natin ang nangyari. Naalala nyo na, nung diniscuss ko ang Article 59, hindi ba? Ako muna nag-discuss niya, wag na kayong magloko-lokohan dyan. Mainstream media, yung mga expert na ini-interview. Ako ang unang nag-discuss. Pumutok ang nag-viral ang video ko, 1 million in a day. Can you imagine? 1 million in a day. So, naloka kayo. Ngayon, kung ano-ano na ang pinagsasabi nila, dahil nga, paano mo nga naman mapipigilan? Tama ako. I am 100% correct. Okay? Ngayon, etong si Claire Castro, pagkatapos nun, may sinabi siya. Sinabi niya, former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in the Netherlands before being brought to the International Criminal Court. Bakit daw siya dadalhin sa harapan ng korte ng Netherlands? Dahil daw, yun daw korte ng Netherlands ang mag-a-assess kung tama daw ang pag-aaresto dyan sa Pilipinas. Ano na, Ating Claire? Ating Claire, ganun ba nangyari? Ito naman GMA News, asan na? Ba't hindi nyo sabihin fake news si Claire? Ayaw nyo masabi. Bakit? Nasa payroll? Alam namin, ang kalakaran yung media, no? Tigilan nyo kami. Okay. Kiss, hindi yun na nangyari. So, si Ating Claire, hindi niya na malaman kung paano ayusin ang mga buhol-buhol ba? Kung ano pinagsasabi ngayon. Ating Claire, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi mo na kailangan magpabalit-balit ng utak.
Ito naman si Ating Claire, parang, oh, tapos, hindi na sila magkanda-ugaga. Okay, dahil hindi na nila mas malusutan yung sinabi ko, ito namang si Guaping, si Asik Nico Clavano, na spokesperson ng Department of Justice, sabi nila, bigyan sila lang naging competent judicial authority sa Pilipinas. Oh, hindi ba? Di ba parang, natulog lang kami, kayo na yung competent judicial authority? Parang, and this is an admission of usurpation of authority. Spokesperson ka eh. Tapos ang nag-post pa nito, Philippine Information Agency, ibig sabihin state-controlled press. So hindi ito fake news. Sinabi mo 'yun, admission of an admission of usurpation of authority. So in normal situations, usurpation of authority ito. Dapat magagalit dito ang korte, no? This is a violation of the Constitution. Pero dahil hindi na tayo normal situation, pwede to. Di ba? Ano na tayo? Nasa bangag times. So, pag sa non-bangag times, sa sober times, kakaiba to, manulok ang mga tao, magagalit ang korte, hindi ba? Pero dahil nga nasa bangag times tayo, parang okay lang ito, hindi ba? Okay, ano ba yung naloka sila? At saka ko ipepresent ang very fashabog na dokumento straight from The Hague, from the ICC. Okay, recap lang natin, para inform kayo para inform kayo mga mamshi at mga taga Wakanda forever. Okay. Okay. Yung nasa taas, yung mga blue boxes, facts yan, facts. Yung pula, ano yan? Yan yung law. Yan ang nasa Article 59 na paulit-ulit ng pinag-uusapan, yung tinanong ni Karen Davila na hindi nila masagot ng tama. Okay. Kasi, ano yung mga isa nilang kabangagan? Sabi, ito pa yung isa nilang kabangagan na mga binabayaran nilang mga social media influencers na nagpapakalat na wala namang alam. Alam mo naman yung jukebox ko nung ihulog mo siya ang kanta. Sabi nila, hindi na raw ito nag-a-apply itong Article 59 dahil hindi na raw tayo miyembro ng ICC. Yan ang sabi nila. Sabi ko naman, hindi ka na miyembro ng ICC, bakit mo inaresto? Pwede ba yun yung warrant applicable? Pero yung serving ng warrant, ayon dun sa batas nung nagbigay ng warrant, hindi na applicable. Ano ba to? You cannot choose things based on your feelings. Okay, ito ang procedure. Tanongin ito sa mga lawyer na kakilala nyo. Ang procedural justice po, largely, check yan. Pag may isa ka dyan hindi na-check, ay, lagot ka. Mayroong deficiency sa procedural justice. Okay? Okay? Parang checklist lang yan. Para ka lang nagsha-shopping yan. O, nagawa ba to? Check. Ito ba nagawa ito? Check. Isa lang dyan ang hindi mo nagawa. Meron ka ng flaw sa procedural justice. Okay, yun ang first cut analysis. Of course, merong substantive. Hindi ba? Hindi po pwedeng nagawa, pero hindi naman substantive yung pagkakagawa. Mali din yon. Okay? Procedural justice flaw din yon. Okay. So, ito na ang facts. Nakita nyo, napanood nyo ito, hindi na kami pwedeng paikot-ikutin. Inaresto si Digong. Mula saan? Alam nyo, mula sa aeroplano pa lang, hindi ba? Na parang, todo. After inaresto si Digong, saan siya sa dinala? Villamor Air Base. Ano ang Villamor Air Base? Military Air Base. Pagkatapos niyan, di ba, sumunod doon, isinakay sa aeroplano, umalis ang aeroplano ng Pilipinas. Okay. Ano ang nakasaad sa batas ng pag-aaresto ng ICC suspect? Article 59, first paragraph, arrest the accused. Check. Diba? Ganun naman ang procedural. Arrest the accused. Did they do it? Check.
Article 59.2, Paragraph 2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Yung umaresto. Ginawa ba nila? X. Again, ginawa ba nila? X. Anong sinabi ko? Kahit isa lang na step sa procedural justice ang hindi mo nagawa, may flaw na yan sa procedural justice. Alam ng mga abogado yan. Okay, next. Next step. Ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process, kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Hindi mo hinarap. Kung hindi mo hinarap, malamang yung susunod na step, X. So, X. Strike 2 na. Pagkatapos nun, yung akusado sa Pilipinas pa lang, sa harapan ng competent judicial authority, pwede siyang humiling ng interim release. Doon pa lang sa Pilipinas. Hindi nagawa ba ni Digong, pinagawa ba ni Digong? Hindi nga, kasi nga hindi nyo nga hinarap sa competent judicial authority. So, X. So, sa lahat ng steps na ito, dalawa lang ang nasunod nyo. Yung step 1, hindi ko na ibibigay yung lahat ng step dito. Yung step 1, yung arrest the accused, saka yung pinakahuling step, sa napakahabang steps, yun yung surrender na sa ICC. So, yung middle lang mga steps, hindi nyo nagawa. Step 1 lang, saka step 7. Ano ba to? Parang kay fast forward? Ano to? Pinas forward nyo. Quantum leap. Hindi ba? Bigyan ng teleportation. Ay, wala na step 2, 3, 4, 5, 6. Step 7 kaga. Okay. Ngayon, ipipresent ko sa inyo ay isa na namang dokumento magpapatunay na tama ako. Clear. At Guoping. Pakita ko lang si Guoping para meron siyang si Guoping, na spokesperson ng DOJ, mapapatunay lang na tama ako. Mali kayo, sinungaling na naman kayo. Kayo naman sinungaling. Ito naman media, nagmamaang-maangan pa kung sinungaling. Huwag na kayong bang maangat. Alam na naman tao. Mga ang number of views ko, alam nyo, ang reach ko na mainstream media, hindi nyo na ito mapagtatakpan. Dahil gusto ko lang ipaalala sa mainstream media, as of this moment, alam nyo kung ilan na ang reach ko, mainstream media. 141,230,987. So kahit gaano pagtatakip nyo dyan, nakita na ito ng 140 million. Dahil yan ang reach ko na as of this moment. Ngayon pa lang itong buwan na ito. At ang most ng reach na yan in this week alone. Okay. Now, eto na. Kaya i-share nyo na to. Share. Dahil lalabas na natin ang dokumento. Ang dokumentong ito ay ating nakalap sa kinauukulan. Okay. Ano ang dokumento na to? Okay. Yung mga pulis na nakikinig sa akin, kung na kayo magmaang-maangan. Okay. Ano to? Ano tong papakita ko? Ang papakita ko sa inyo, palalakihin natin. Okay? Ang information on the surrender and transfer. Familiar dito ang mga pulis. Okay? May mga booking to parang booking. Alam niyo na booking, yung mga kayong maging kaligatan, di ba? Booking and arrest form, parang ganyan yan, di ba? Okay, eto na, straight from the International Criminal Court. Okay. Ngayon, so makikita mo na case number ICC 0121 situation in the Republic of the Philippines. Warrant of arrest. So ayan yung warrant of arrest. Name of the arrested person, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Kinonfirm ni Digong nung na-arrest. So saan nangyari tong
saan siya na booking? Sa Rotterdam, sa Netherlands. Ang Rotterdam po, katabi lang po itong city ng The Hague. Okay. So, ang ICC representatives na nandoon na pinipirmahan ito ay ang head of the Judicial Cooperation Unit, Judicial Cooperation Support Section. Okay. Now, sino ang representative ng Pilipinas nang ito ay fill-upan? Ang ambassador ng Pilipinas sa Netherlands na si Ambassador Marcos Lakinalaw ba to? Lakinalaw. Ayan. Okay, ang sabi dito, ito ay to be completed prior to the surrender. Ibig sabihin, bago to dalhin mismo sa detention facility ng ICC, pipil-upan ito. Okay, ano ang mga check ba? Check. I-check, lalagyan ng check dito. Okay. Okay. Eto. Kasi importante ito. Okay? Okay. First, na dapat ma-answer ng yes or no. O, Quadcom. May kayo sa yes or no, di ba? Assistance of the interpreter during the surrender procedure. Yes or no? Not applicable. Kasi marunong na mo mag-English si Digong. So, not applicable. Okay. So, hindi kailangan mo bigyan ng interpreter. Okay. Eto na. The date, time, and location of the appearance person before the competent national judicial authority. Required nga yan kasi, di ba? Sinabi ko na sa inyo, required sa batas nila. That is the next step after you arrest in the Philippines. Next step yan ni Torres. Dapat dadalhin niya sa competent national judicial authority. Ano ang sinagot dito ng ICC? ng ICC at ng ambassador ng Pilipinas. Oh, ICC na ang sumagot nito. Do not know. Ano mga pulis, mga sundalo? Oh, loyal pa ba kayo sa Constitution? Sana loyal talaga kayo sa Constitution. Oh, ICC. Galing ito sa ICC. Ang ICC ang nag-fill up ito. Kangaroo court kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung ICC na yan, during this trial of Digong, feeling ng ICC, jackpot na sila. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yung kakutsaba nila, mga kakutsaba nila sa Pilipinas, na si Bongbong Marcos, ay budulero. Nasama sila sa budol. Ano tinatawag na karma? Nagmamadali kasi kayo ICC na magkaroon ng trial kasi sinabun kayo nung December ng Assembly of States. Ang Assembly of States po, ito yung mga member states ng ICC. Sinabun sila na wala naman kayong trials in process. Tapos agad-agad sila nag-request ng warrant. O, ito namang gobyerno ni Marcos, atat na matanggal si Duterte sa Pilipinas, na shortcut na lahat. And do you really think that this will be taken well by the majority of the people of the world? May batas kayo, hindi sinunod. Ulitin ko para sa kaalaman ng lahat kung ano ang dokumentong ito. Ang dokumentong ito ay galing mismo sa ICC. Itong tinatawag na information on the surrender and transfer. Okay? Kasi ito yung checklist kung nasunod yung mga procedures. Ngayon, kita mo, procedural details during surrender to the court of the arrested person.
Di ba? O, sa harap. So, pipil upan to bago mo to dalhin ng detention center ng ICC. Okay. So, di ba? Procedural details eh. Sabi ko sa inyo para yan checklist. Assistance of the interpreter. Yes or no, not applicable. Kita mo ba kasinungalingan dito? The date, time, and location of the appearance of the arrested person do not know. Hindi nila alam ang date, time, at location ng competent National Judicial Authority kung saan umappear si Digong. Pati yung ambassador. Nada. Wala silang alam. Mahirap kasing maglagay. Mabuti na lang itong ambassador natin sa Netherlands ay hindi gumawa ng kamalian, kundi perjury ka, day. Perjury ka, day, kung mag-imbento ka dyan. Do not know. Hindi namin alam kung nasaan. Asan ba yung competent judicial authority? Sandali lang ha. Do not know. Hindi sana, kinonsult yung si Miko Clavano dahil sila naman daw ang competent judicial authority. Dapat sinabi ni Miko Clavano sa ambassador, spokesperson ng DOJ, na sila yung competent judicial authority. Pero mahilat nga kasing magsinungaling. Perjury ka kasi. Pero ito sinabi ni Clavano, that's already an admission of usurpation of authority. Hindi ba? Pero, tanggalin ka muna natin gwaping nga. Pero ito, sa ICC document, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. ICC document po ito. Kaya, Karen, wag na kayo magmaang-maangan. Tatanungin nyo pa na dapat atang sinurrender. Hindi dapat. Talagang kailangan mong isurrender. Ito nga ang checklist ng ICC. Gets nyo yan? Checklist, ayan na, to be completed prior to the surrender. Kasi nga, yan ang procedural details. Checklist ka eh. Check. Okay. Ano ang next? Did the arrested person receive assistance of the interpreter during the national proceedings? Sabi not applicable. Of course, kasi marunong ka mag-English. Tapos yung next question, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Sino naman ang nagay-lagay dito nang he received legal assistance during national proceedings? Paano magkakaroon ng national proceedings? Hindi nyo mahinarap sa competent judicial authority yung tao. Kasinungalingan. Sinabi mo, hindi mo alam kung hinarap sa competent judicial authority, pero ang pinilapan, kung sino man nag-fill up dito sa ICC, kayong UICC, you wrote, he received legal assistance during national proceedings. Yung national proceedings na nire-refer dito ng ICC ay yung appearance before a competent national judicial authority in the Philippines. Hindi mo alam kung nangyari ito, pero alam mong binigyan ng legal assistance. Sabi nga naman Ilocano, kinananam. Pwede ba yun? Binigyan ng legal assistance sa national proceedings, pero hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung hinarap pa sa National Competent Judicial Authority. Napakasinungaling din na nag-fill up na ito na do not know. Hindi mo alam kung no or yes, kasi simple lang yung answer dun eh. Yes or date, time, and location. So, hindi niya alam ang date.
kung kailan hiharap si Digong sa competent National Judicial Authority sa Pilipinas. Hindi rin niya alam ang time. Hindi rin niya alam ang location. Itong paghaharap sa competent National Judicial Authority, ito yung national proceedings. Pero, alam mo na binigyan siya ng legal assistance. Doon sa national proceedings. Hindi mo pwede yun. Naglulukuhan tayo. Nakigets nyo na. The International Criminal Court has to be shamed in the international community because you are working based on dubious information from the start. How will you confirm na binigay ng legal assistance during national proceedings? Yung national proceedings na sinasabi dito ay ito, yung paghaharap kay Digong sa competent National Judicial Authority. Hindi mo alam ang date, hindi mo alam ang time, hindi mo alam ang location ng competent National Judicial Authority kung saan hinarap si Digong, do not know. Tapos bigla kang magsasabi na nabigyan siya ng legal assistance during that national proceedings? Hala, oy, goy. Hala, oy, doy. Uki na nanam. Ang Ilocano, ito ang tinatawag na uki na nanam. Puksaan tayo nito. Okay? Tama ako, mga friends? Napakasimple, di ba? Hindi. Alam nyo, hindi natin, malalaman nyo kapag pinaiikot-ikot ang utak nyo, paiba-iba. Walang direction. No flow. Okay? Parang si Claire Castro, kung ano pinagsasabi. Claire, para kang taya sa Dr. Quack-Quack ngayon. Alam niyo yung larang Dr. Quack-Quack, di ba? Kung mga elitista kayo, malamang hindi nyo alam. Yung taya, di ba? Ang gagawin niya, iaantanggan niya yung buhol. Alala niyo yun, yung mga hindi taya, ang gagawin nila, isusuot-suot nila yung mga sarili nila kung saan butas, ganyan. Tapos yung taya, ang gagawin niya, i-fix niya yung pagkakabulbol. Itong si Claire, para siyang taya, yung taya sa Dr. Quack-Quack. Ina-attempt ni Claire na i-fix ang pagkabulbol ng lahat. Pero remember, Claire Castro, alam to namin, dahil naglaro kami ng Dr. Quack-Quack nung kabataan namin, pag nagkamali ang taya sa Dr. Quack-Quack, sa pag-ayos ng buhol, may napipilayan. Kaya napaka-dangerous na laro yan, Dr. Quack-Quack, di ba? Nung kabataan natin. Naalala nyo yan? Di ba? Ayun, thank you sa aking mga Ilocanong viewers. Ano to? Nalpasin apo, uki na nana. The date and time of location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. Yan ang sagot ng ICC. Sa booking, sa procedural details ng pagkaka-aresto kay Digong. Do not know. Hindi alam. Pero alam na may legal assistance. So, ano yung national proceedings? Inaresto mo lang. Doon ka lang nagtapos. Pero, hindi mo ginawa ito. Itong pinaka-importante. Bakit yan ang pinaka-importante? Kasi, after tanungin kung binigyan ba ng interpreter si Digong sa Pilipinas, ang tanong na, anong oras ba yan? Anong oras ba yan? At araw? At lugar ng appearance niya sa competent National Judicial Authority sa Pilipinas. National Authority. Ano pa bang nation? Pilipinas. Kaya yung iba, si Claire, sabi niya, Netherlands daw itong competent National Judicial Authority na gagawa. Korte sa Netherlands.
Ate, nalpasan apo o kininana. Mali ka, girl. Sinabi ko na sa'yo, Claire, idol kita sa Barda, dahil Barda kung Barda. Pero nakalimutan mo, Claire, ako ang nagpauso ng salitang bardagulan. Dahil, look, 2016, no, nakikipagbardagulan sa akin ang mga taga-Ateneo. Sinabi ko sa kanila, kung gusto nyo ng bardagulan, kahit saan, sabihin nyo kung anong oras at saan at pupunta ako. Naloka sila sa salitang bardagulan kasi salitang 90s yan eh. Biglang nabuhay. So barda kung barda. Ngayon, Claire, hindi ka makakalagpas dito. Yung media naman, nagmamangmangan pa. Binapanood nyo. Napanood nyo lahat. Witness kayo. O pwede bang witness kayo tapos tatanungin nyo pa yung salarin kung anong ginawa? Okay. So, alam nyo na. Alam nyo na. Alam nyo na, di ba sinabi ko na sa inyo, isa kong expose, na hindi totoo ang sinabi ni Bongbong Marcos na nagko-comply lang sila sa Interpol. Ang ginawa nila, sila nagbigay ng suggestion sa ICC. Si Bongbong, gobyerno niya, sila nagbigay. Sabi nila, padaanin niyo sa Interpol. Pag pinadaan niyo sa Interpol, isi-serve namin ang warrant. Yaan ang sinabi ni Bongbong Marcos. Nasa dokumento yan ng ICC. In-explain ko na yan noon, pero ipapakita ko ulit para makita nyo kung gaano ang gobyernong ito ay ang lakas mang budol. Hindi namang budol, hindi na to budol eh. Ano na talaga to? Amats na walang humpay. Hindi ba? I-close natin itong pag-uusap na to, na iisa-isahin natin itong mga lalaking walang yagballs. Bakit kamo? Wala silang yagballs? Diyos mio. Yung mga pinaggagawa ninyo, mga pinagsasabi ninyo noon, nagkaiba-iba na. Dahil sa kaiba-iba ng pagkakasabi-sabi ninyo, nalpasan apo kinanana. Diba? O, ito yung paragraph 112. Mula rin to sa dokumento sa ICC. Yung nag-request ng urgent warrant ang prosecutor ng ICC sa ICC court. Kailan nila to ginawa? February 10. February 10, 5 araw pagkatapos ma-impeach si Sara. So, talagang sinunod-sunod nyo talaga. Diba? Sila nagbigay ng suggestion. Nung January 2025, nag-suggest sila sa ICC na i-execute nila ang ICC arrest warrant kung i-request ito ng ICC through Interpol. Kaya kayo nagbigay ng suggestion, hindi kayo nag-comply bongbong. Sinuggest nyo na sa Interpol padaanin kuning-kuning para pagdating sa in public, masasabi nyo na, ay, hindi namin sinunod ang ICC, ang sinunod namin Interpol. Ulul. Nalpasan apo o kininana. Yawa kalay. Or, sa Dutch, my Lord Almighty, Hotwordoma. Kung sa Dutch ito, pag nakita to ng mga Dutch, Hotwordoma. Lord Almighty, ano to? Okay. So, nakita nyo na. So, tama tayo, hindi ba? Tama ako. Kaya kayo ay nangangatog-natog na. Sa sobrang tama ko, kayo, yung tama ninyo nahulasan. Yung OSG, ayaw kayo i-represent sa ginawa ninyo. Sabi ng
sabi ng, parang kulang na lang gustong sabihin ng OSG na, bangag ba kayo? Sinabi na natin walang jurisdiction, tapos isusurrender. Hindi pa pwede yun. Hindi ba, Mi? Oh, ipe-present uli natin to, di ba? Galing tong ICC, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority. Do not know. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ikukulong mo yung tao, hindi mo alam kung nasunod yung proseso. Wala na, ikulong mo na. Ay, nako. Makakapag-fundraising patuloy si Digong. Para sa kampanya ni Sara ng 2028. Diyos mio, may compensation ito. Do not know? Totoo. Ayan o. Diba? Do not know. Oh, ano na? May, hindi importante. Ayan o. Isa siya sa mahalagang katanungan. Isa siya sa mahalagang katanungan